May kapatid po ako na namatay 2 years ago. Bata pa po siya. 11 lang siya nung namatay. Growing up po, masasabi namin, lalo na ako, na isa po siyang kakaibang bata. Lalaki po siya. Namatay po siya dahil sa tumor sa utak. Kakaiba po siya in a creepy kind of way, ika nga nung iba. Bale po ang papa ko, nung namatay ang mama ko, nag-asawa po siya ulit. 6 kaming magkakapatid sa kanila ni mama. Tapos yun nga, namatay si mama. After 5 years, nag-asawa ulit si papa. May edad na rin po yung stepmother namin, kaya kahit sila ni papa, nagulat nung magbuntis pa siya kay Herc. 25 na ako nung ipinanganak si Herc. Ako po ang panganay at ako lang sa aming magkakapatid ang close niya. Nung matatas na siyang magsalita, pero minsan ay bulol pa, madalas niya akong kwentuhan ng kung ano-ano. Ito po ang una niyang kwento. Ayon sa kanya, napapanaginipan niyang nasa isa siyang digmaan. Mga monster daw ang kalaban niya. Iba-ibang laki. Ang pinagtataka niya, na tinatanong niya pa talaga sa akin, bakit daw nung makita niya ang refleksyon niya sa isa sa mga shield ng kapatid niya, ang mukha niya, monster din. Bilang sabi niya nga ay panaginip niya yon, sinagot ko siya na madalas nakukuha ng utak natin ang ideya o imahe sa panaginip sa mga bagay na nakikita o naririnig natin pag tayo ay gising. Akala ko pa nga nagtagumpay akong paiwasin siya sa mga cartoons na gustong-gusto niyang panoorin. Kaya lang hindi pa rin natigil. Minsan, naiiyak pa nga siya sa akin pag nagkikwento siya kasi ang pangit daw ng itsura niya. Siguro daw kaya hindi siya magawang mahalin ng iba naming mga kapatid dahil sa yun talaga ang itsura niya. Bilang panganay, sinabihan ko ang iba kong mga kapatid na kahit man lang konting pansin ay bigyan nila si Herc. Wala namang kasalanan ng bata, kahit na si auntie. Matagal nang namayapa si mama, wala namang inagaw si auntie. Pero nanatiling bato ang mga puso nila hanggang sa mahuli na ang lahat. Sunod na kwento naman ni Herc ay nasa mataas na lugar siya. Sa sobrang taas ay hindi niya makita ang ibaba. Ang eksaktong mga salitang ginamit niya ay ito po. Tumatangis ako, Bernardo. Tumatangis ako habang nakikita kong papalayo, pababa sa mundong ito ang mga kapatid ko. Ayoko. Ayaw namin sana silang kalabanin. Subalit tinalo sila ng inggit. Wala kaming magawa. Mas mahal namin si ama. Sa mga panahong kinikwento niya yan, ako po ay labis na nagtaka dahil nga po para sa edad niya, napakalalim na mga salitang ginamit niya. Kaya lang nung isang guni ko kay Papa, sabi ni Papa, baka gawa ng mga pagbabasa niya sa kanya ng mga nobelang Filipino. Teacher kasi sa Filipino si Papa. Kaya po nabawasan ang pagtataka ko at nakakahiyaman pero pinagsawalang bahala ko pa rin dala ng may mga problemang pag-ibig ako noong mga panahon yun. Mahal ko si Herc, katulad ng pagmamahal ko sa iba kong mga kapatid, pero mas inuna ko ang puso ko. Ito pa po ang isa sa mga kwento niya. Napunta po kaming Manawag dahil si auntie, yung stepmother namin, na-promote bilang principal. Pasasalamat sa biyaya, ika nga. Habang nasa daan kami, bantulot si Herc. Nakasimangot siya. Nung nag-stop over kami bandang San Miguel, Tarlac, naisipan kong tanungin kung ano bang problema niya. Ito po ang sagot niya. Sinabi ko kay mami na magdasal na lang sa bahay, pero gusto niya pa rin magdasal sa babaeng wala namang alam sa nangyayari sa mundo at walang kinalaman sa mga biyayang natatamo natin. Sabi ko pa, kaya ama na lamang siya magdasal at paniguradong malulugod si ama sa kanya. Pero matigas ang ulo niya. Nagulat po ako noon. Gawa ulit ng mga salitang ginamit niya. Hindi na bago sa akin yung pagtuligsa sa mga imaheng dinadasalan naming mga Katoliko. Pero hindi ko lubos maisip na sa mura niyang edad, masasabi niya ang mga ito.
Pinaliwanag ko na lang sa kanya na hindi naman namin sinasamba ang birhen. Bagkus, mensahero ang birhen na nagpapaabot ng mga dasal sa Diyos. Pero mas lalong lumukot ang mukha niya. Nakarating kami ng Manawag na ayaw niyang bumaba at nais niyang maiwan na lang sa van. Sinabi ko na lang kila Papa na ako na lamang ang kukumbinsi kay Herc na bumaba at mauna na sila dahil nagsimula na ang misa. Nung kami na lang dalawa, tinanong ko siya kung nais niya ng lobo. Basta papasok kami sa simbahan at matapos ang misay, ibibili ko siya nito. Ito po ang sinagot niya. Mga kapatid ko ang nagdadala ng mensahe sa Ama, hindi ang mga taong nangamatay na wala nang alam sa nangyayari dito sa mundo. Ang pagdarasal sa mga ito ay uri na rin ng pagsamba at kinapupuutan nito ng Ama. Mahirap bang intindihin yon, kuya? Oras na lumuhod ka o nanalangin at ang pinatutungkulan mo ng panalangin ay iba. Pagsamba na yun sa kanila, hindi sa Ama. Sinasabi ko sa iyo ang katotohanan, sa inyong lahat. Hindi maaari, pero ang katawang taong ito ay mahal na mahal ka, kaya ikaw ang lagi kong kinukulit. Walang masama sa pagpasok sa simbahan, dahil ito'y itinayo bilang puok sambahan para sa Ama. Sa Ama lamang at wala nang iba pa, tandaan mo yan. Nais kitang muling makita sa bagong mundo, kuya. Hindi ko siya napilit. Nung araw na yun naging bulag at bingi ako sa katotohanan at nagpatuloy sa mga gawi kong nakagisnan. Ganoon ata talaga tayo mga tao. Kumbaga, dun tayo sa nakasanayan. Iilan lamang ang may lakas loob na lumihis at tumahak sa daang iilan lang ang dumaan. Daang patungo sa katotohanan at tunay na kaluwalhatian. Nagsimula siyang dumaing ng sakit ng ulo noong 9 years old siya. Lagi siyang matamlay. Nataon namang nagkasakit si auntie kaya pina-check up lamang siya sa pedya at ni-refer kami sa ophthalmologist kasi baka raw sa mata niya. Nung napasalaminan siya, dahil napakataas ngang totoo ng grado ng mata niya, si auntie naman ang pina-check up. Mas naging focus kami ni Papa kay auntie dahil nga sa may alta presyon at diabetes siya. Isang gabi galing trabaho, naabutan kong may kanya-kanyang mundo ang mga kapatid ko. Si Papa, abala rin sa mga paperworks niya. Una kong chinek si auntie na kumakain at dahil sa pagod, tuloy-tuloy na ako sa kwarto matapos nun. Nakatulog ako agad. Nagising ako sa pagkuya ni Herc sa akin. Sabi niya na naginip siya. Umiiyak siyang nagkikwento. Nasa isang kwarto daw siya na maraming tao at napakaliwanag. Yung iba raw sa mga nandun ay mga kaklase niya. Yung iba naman, kaedaran niya. Andun din daw ang mga kaibigan ni auntie at papa. May kabaong sa harap. May isa daw babae na lumapit sa kanya at sinabing humiga na siya sa kabaong. Dahil sa takot, sinubukan niyang tumakbo. Pero may mga lumitaw na mga halimaw. Ang paghahalimbawa niya sa mga halimaw na lumitaw ay katulad sa isa sa mga alien na nasa Omnitrix ni Benten, yung mabilis kumilos. Binuhat daw siya ng mga yon at pinilit na inihiga sa kabaong na walang laman. Hindi siya makawala dahil tila nagkaroon ng salamin bigla ang kabaong. Pagkalitaw ng salamin ay sumilip sila Papa at Auntie at malungkot siyang tinignan. Sunod ay iba pa naming kapatid na nakangisi. Sabay-sabay daw silang nagsabi na sa wakas, wala nang makulit. Ako raw ang huli. Sa panaginip niya, may babae akong kasama na humahagod sa likod ko. Pagkatapos niya magkwento ay kinalma ko siya at sinabing wag nang manunood ng mga horror dahil ang panaginip ay nakukuha sa mga bagay na naririnig o nakikita natin pag tayo ay gising. Pero hindi ko siya mapatahan at ang hiling niya sa tabi ko siya matutulog. Naging ganun na gabi-gabi pero kahit lagi ko siyang katabi, sa labis na pagod ko sa trabaho
ay hindi ko namamalayan na nagigising pala siya sa kalagitnaan ng gabi at mag-isang iniindang sakit ng ulo niya. Akala ko rin ang mga panaginip niya na paulit-ulit ang tema ay may koneksyon sa mga napapanood niya, kaya pinagbawalan ko na siyang manood ng mga nakakatakot. Binura ko na lahat ng horror flick sa flash drive na nakasalpak sa TV sa ibaba kahit tuto lang ilan sa mga kapatid ko. 10 taon siya nung lumala ang pagsakit ng ulo niya. Yun din ang taon na nagkaroon kami ng mission sa trabaho at isa ako sa mga napili para mapunta sa mga liblib na lugar sa Luzon. 1 buong taon na kong hindi nakauwi. At ako naman ang binulabog ng mga kakatwang panaginip. Laging kasama si Herc sa panaginip ko. Lagi ko siyang hinahabol pero hindi ko magawa. Lagi niyang sinasabing, "Kuya, mahal na mahal kita." Noong sinabi ko yon kila Papa, ang sagot lang nila sa akin, marahil ay nangungulila ako sa kanya. Hanggang sa magpasko. December 23, nung umuwi ako at maratnan sila ni Auntie na nasa may gate. Inaabangan ako. Nabigla ako at halos hindi ko na siya makilala sa labis na ipinayat niya. Hindi ko alam pero nang yakapin niya ako ay bigla na lang akong naiyak. Kahit si Auntie. Pagkadulog sa mesa, magana siyang kumain. Para lamang isukan niya lahat matapos. Doon na ako nagalit sa mga kapatid kong sabay-sabay na umingos imbis na daluhan ng bunso namin. Sinabi na rin ni Auntie sa aming lahat ang problema. Pinasitiskan nila si Herc 2 buwan pagkaalis ko. Nakakita ng bukol. Unang sabi ng doktor ay harmless ito at singliit lang ng munggo. Pero nung magpa-second opinion sila, nalaman nilang tumor nga at lumalaki. Ang dating singliit lang ng munggo ay naging singlaki na ng holen. Napakalungkot ng Pasko at Bagong Taon. Hindi na siya makatulog ng maayos dahil mayat-maya ang pagsakit ng ulo niya. January 3, dumating ang bunsong kapatid ni Auntie na nakabase sa London. Nalaman kong kukunin niya si Herc para doon operahan. Doon na ako nagdesisyong susunod sa kanila ni Auntie. Si Auntie na isinuko ang pagiging principal para samahan si Herc. Si Papa rin ay nag-aayos na ng papeles. Madalas na kaming mag-Skype ni Herc. Sinabi ko na rin sa head namin ang problema at ang desisyon kong oras na matapos sa mga nilalakad kong papeles ay magre-resign na ako. Ngunit hindi yun nangyari. March 12, pinapalipad kami ni Auntie ng agaran. Nagpadala siya ng pangbili ng tiket. Kinakailangan na raw operahan ni Herc sa lalong madaling panahon. At ang hiling niya, makita niya kami ni Papa at makasama. Habang nasa eroplano, walang puknat ang pagtulo ng luha ko, maging ni Papa. Pagdating doon, butot balat na siya at puro liquid na ang nagiging pagkain niya. Halos wala na yung Herc noon. Pero nung makita niya kami ni Papa, ngumiti siya. Tapos sabi niya sa akin, lumabas muna akong kwarto at si Papa na muna ang kakausapin niya. Iyak ako ng iyak sa labas ng hospital room niya. Tapos may napadaang babae. Binigyan niya akong panyo at sabi niya, ano man ang pinagdadaanan ko, makakayanan ko. Wag lang akong mawawala ng tiwala sa Diyos. Matapos noon ay umalis na siya. Paglabas ni Papa, nagmamadali akong pumasok. Sabi ni Herc, babalik na siya sa mga kapatid niya at makakasama na niya ulit ang ama niya. Bigla akong natanong kung yung tinutukoy niyang ama all those years si God. Tumango siya. Pinapauwi na raw siya nito. May iba na raw magtutuloy ng misyon niya at nagising na ito. Pagkatapos niyang sabihin na mahal niya ako at hanapin ko ang tunay na kaligtasan, wag akong padadaig sa kalaban. Naging pa isa-isa na ang paghinga niya. Pinalabas ako ng nurse. Nakasilip lang ako sa glass window habang nire-revive siya. Pinasok siyang ICU nung magawa nila. Ako naman,
Wala sa sariling nagpunta sa chapel. Kasunuran ko pala si Papa. Magkatabi kaming naupo. Ang tanong ko kay Papa, Papa, nakikinig ba talaga ang Diyos? Bakit hindi na lang yung masasamang magkasakit ng ganito o kunin niya ng maaga? Bakit si Herc pa? Kaya lang ang sagot lang ni Papa, hindi niya rin alam. Inuwi naming Pilipinas katawan ni Herc at sinabi kong pag-isahin sila ng puntod ni Mama. Doon tumutol ang mga kapatid ko. Sa harap ni Auntie, nagsalita sila ng kung ano-ano. Doon na rin naputol ang pisi ng pagtitimpi ko. Nagalit ako at lumayo ang loob ko sa kanilang lahat. Hindi ako mabisyong tao, pero alak ang naging kasama ko sa pagpipighati. Sunod na namatay si Auntie. Sunod na taon naman ay si Papa. Sa pagkawala nilang dalawa, mas lumaki ang puwang sa buo kong pagkatao. Naging robot ako. Pumapasok ako sa trabaho dahil routine na at nakasanayan na ng katawan ko. May nakilala ako mga bagong kaibigan. Isa na dun si Elena. Nakilala ko silang lahat sa isang bar. Isang araw, inaya ako ni Elena na sumama sa kanya sa isang session. Una inakala kong tungkol sa drugs ang session, lalo at sabi niya mapupunan ng kalungkutan ko. Kaya nagulat ako at nagawi kami sa isang abandonadong gusali sa Pampanga. May 4 na tao nang nauna na doon. May dala silang isang manok na kulay puti. Ginilitan nila yun ng leeg at gamit ang dugo nito, gumawa sila ng parang star. Gumawa din kami ng bilog. Naka-Indian seat kami. Naglabas silang kandila at bawat side ng star, nagtirik silang kandila. Nagsugat ng palad yung isa sa 4. Sumunod din kami ni Elena. Pinatak namin sa manok na nasa gitna ng star. Matapos nun, naghawak-hawak kaming kamay. Hindi ko alam mga asahan, pero matapos ang ilang minuto, nagsalita si Elena. Hindi siya bumitaw sa kamay namin, pero humigpit ang hawak niya. Nangingilid na rin ang mga luha niya. Tapos sabi niya, Mama. Nakatingin siya sa may manok. Matagal, na parang may kakwentuhan siya. Hanggang sa mag-goodbye na siya. Ang sunod naman yung isa sa 4. Ako naman binulungan ako ni Elena. Sabi niya, isipin ko lang ng isipin si Herc. Tawagin ko lang ang pangalan ng kapatid ko sa isip ko. At baka ako na ang sunod na makakita. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Kasi bigla na lang bumitiw yung isa sa 4. Nagsisisigaw. Gulat na gulat kaming lahat. Sabay-sabay din kaming napasigaw nung maghalungkat ito sa bag niya at walang kaabog-abog na kinutsara niya ang 2 mata niya. Hindi ko malilimutan yung sinabi niya. Ayan, safe na ako. Di ko na siya makikita. Hindi pa man kami nakababawi lahat sa gulat. Pinulot na naman niya yung dugo ang kutsara. Kaya lang kung kanina parang sarili niyang desisyon ang gawin yun sa sarili niya, sa muli niyang pagpulot, parang may mali na. Huli na nung manghingi siya ng tulong kasi bago pa man kami makalapit, naisaksak na niya yung katawan ng kutsara sa kanang mata niya. Takbuhan kami. Pagbalik ng Manila, naghiwa-hiwalay na kaming lahat. Yun na rin ang huling beses na makita ko si Elena. Nagulat na lang ako nung puntahan ako ng isa sa mga kasama namin nun at sinabing patay na si Elena, nagbigti, katulad ng mama niya. Sa sulat nito nakasaad na gusto niyang makasama na ulit ang mama niya kaya mauuna na siya. Inuwi sa probinsya ni Elena ang labi niya. Maraming tao sa lamay. Kilala kasi ang pamilya niya. Galing siya sa angkan ng mga politiko. Bandang hating gabi na wala ng kuryente. Sa muling pagsindi ng ilaw, nakita namin siya na nakabigti kasama ng isang babae sa tapat mismo ng kabaong niya. Magkahawak kamay sila ng babae. Nakangiti siya sa amin. Sigawan kaming 4. Halos lahat ng nandun ay kitang-kita kong natakot dahil sa sinabi namin. Yun pala, sa parting yun ng bahay mismo nakitang nakabigti ang mama niya.
Napagdesisyonan naming apat na bumalik na ng Manila kasi hindi na namin kaya. Andun pa rin kasi sila, hindi na sila nawala at habang tumatagal, lumalawak ang ngiti ni Elena. Tinatawag na rin niya kami. Sabi niya sa akin, makakasama ko na si Herc. Ganon din sa 3 ko pang kasama. Sinasabi nitong oras na gawin namin ang ginawa niya. Makakasama na namin ang mga mahal namin sa buhay na pumanaw na. Habang nasa biyahe kami, tahimik lang kaming apat. Hanggang sa may sumitsit at sabay-sabay kaming napalingon sa likod ng van. Yung lalaking kinutsara ang 2 mata niya ay nakaupo sa pinakalikod ng van. Kumaway siya sa amin. Yun na huli kong natandaan hanggang sa magising ako sa ospital. Na-aksidente kami. Bumangga kami sa puno. Sabi nung nurse, swerte namin at may napadaan sa parting yun. Mag-aama na papasok sa eskwela. Sabi nung tatay nung 4 na bata, yung isang anak niya, nagpumilit na mag-shortcut sila, kaya napadaan sila dun. Dumating ang mga kapatid ko at nag-iiyakan sila habang sinisermonan ako. Nung makalalabas na ako ng ospital, dun ko nakilala yung tumulong sa amin. Matangkad siyang lalaki na may kayumangging balat. May kasama siyang batang babae. Yung batang babae lumapit agad at hinalikan ako sa pisngi. Sabi niya, "Bakit mo hinayaan na umabot ka sa ganito, Bernardo? Bakit nakalimutan mo agad ang mga aral na iniwan sa iyo ng kapatid mo? Ang kamatayan ay parte ng buhay ninyong mga tao." Unti-unti nanlabo ang mga mata ko gawa ng luha. Para siyang si Herc magsalita. Yung lalaking kasama niya, inaya mga kapatid kong lumabas ng kwarto. Pagkalabas nila, umupo sa tabi ko yung bata. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Napaaruroy ako sa sakit ng paghawak niya. Ang lakas niya. Malapit na, Bernardo, kaya palala ng palala ang mundo. Pero sana wag kang padadaig sa mga kalaban. Pinakaayaw niyang makipag-usap kayo sa mga namatay na. Dahil habang ninanais niyo silang makausap, mas lalo silang di makatutulog. Hindi sila magiging payapa. Mas magagamit ang alaala nila ng kalaban para linlangin kayo. Huwag mong gawin ang alam mong hindi tama. Mahal ka ni Herc, kaya tulungan mo rin ang sarili mo. Sa oras na maayos ka na, tulungan mo rin sila. Sabi niya ulit. Humalik pa siyang muli sa pisngi ko at lumabas na. Iniisip ko kung sino yung sila. Hanggang nung okay na ako, nalaman ko kung sino. Yung 3 kong kasama nung maaksidente ako. Dito ko na po tatapusin ang kwento ni Herc. Maayos na rin po ako ngayon. Pasensya na po kung natagalan. Siniguro ko munang maayos na ang lagay ng 3 kong kaibigan. Sa pisikal, mental, emosyonal, at espiritual. Bago ako umupong muli sa harap ng laptop ko at magkwentong muli sa inyo. Isusunod ko na rin po ang kwento nila.